Sina Lorraine at Ed ay mag-asawang demonologist, mga natulong sa mga taong nakakaranas ng mga paranormal activity. Naimbitahan ang mag-asawa sa isang tahanan ng dalawang babae, kung saan ay sinabi nila ang mga nararanasan nila nang tumira sila sa bahay na iyon. Isang gabi habang natutulog ang dalawang babae ay pareho silang nakarinig ng isang malakas na pagkalabog sa pinto. Agad lumabas ng mga kwarto nila, nagkatinginan ang dalawa hanggang sa lumapit ang isang babae sa pinto upang buksan ito. Pagbukas niya ng pinto ay nakita nito ang papel na may sulat sa harapan ng pinto, ngunit walang tao. Nakarinig muli sila ng pagkalabog sa isa sa mga kwarto. Binuksan ito ng babae at nagulat ito sa kanyang nakita. Ipinaliwanag nila Ed at Lorraine na ang batang babaeng si Annabel na matay sa bahay na iyon ay hindi sumapi sa manika, kundi isang demonyo o malakas na espiritu ang kumokontrol sa manikang iyon. Matapos ang pag-uusap ay pinakita ni Ed at Lorraine ang kwento ni Annabel sa kanilang mga estudyante. Pagkatapos ay napunta ang istorya sa isang pamilya na bagong lipat sa isang bahay sina Roger at Caroline kasama ang kanyang 5 anak na babae. Nagsimula ng maglipat ng mga gamit ang buong pamilya sa bago nilang tahanan. Hindi pa man ito maayos ay nagkaroon ng katuwaan ang magkakapatid na babae na maglaro ng hide and clap kung saan papalakpak ang mga manlalaro upang mahanap sila ng taya na nakapiring ang mga mata nito. Sa paglalaro ay nakadiskubre ang magkakapatid ng isang daanan patungo sa ilalim ng kanilang bahay. Hindi kasi sinasadyang masiko ni Christine ang dingding nila, kaya nakita nila ang daanan papunta sa ilalim ng tahanan. Nagkagulo ang magkakapatid, nang malaman ito ng kanyang ama ay agad itong lumapit upang tingnan ang nangyari. Nang makita niya ito may sikretong daanan papunta sa ilalim, kaya inutusan niya si Nancy na kunin ang posporo. Tinanggal ni Roger ang mga kahoy upang siya ay makadaan. Nang matanggal na niya ito ay inabot sa kanya ni Nancy ang posporo. Naghihintay sila Caroline at ang mga anak nito sa itaas. Nang bumaba si Roger upang tingnan kung anong meron sa ibaba, bago bumaba si Roger ng hagdan ay tiningnan muna nito kung may ilaw at nang malaman na wala itong ilaw ay bumaba na ito. Nakita nito ang mga lumang gamit mga tambak ng gamit ng mga dating naninirahan sa bahay na iyon. Umakyat na si Roger sa taas nang walang mahanap na kakaiba at sinabi sa asawa na titingnan niya ang baba ng bahay bukas ng umaga. Samantalang, ayaw pumasok sa bagong bahay nila ang aso nilang si Sadie. Tahol lamang ito ng tahol sa labas ng kanilang bahay. Kinaumagahan ay nagising na si Caroline at napansin ang malaking pasa nito sa kanyang binti. Napansin din nito na lahat ng orasan sa kanilang tahanan ay huminto sa oras na 3:07 ng madaling araw. Nakita nitong bukas ang pinto papunta sa basement nila at nang tingnan niya yon, nakita niya si Roger na nagkakabit ng ilaw. Nakita din nito ang lumang piano sa baba ng kanilang bahay. Umakyat na ang dalawa sa itaas. Nang makita sila ni April masaya siya na tawagin ang aso nila na si Sadie sa labas upang kumain na ng pagkain nito nang bigla siyang sumigaw sa kanyang nakita narinig iyon ni Roger at Caroline kaya naman agad nilang pinuntahan si April. Tumakbo ang mag-asawa sa lugar kung nasaan si April at nakita nila na patay na si Sadie sa gilid ng kanilang tahanan. Nilibing na nila si Sadie malapit lamang sa tahanan nila. Natutulog na ang lahat pati si Roger nang makarinig ito ng mga tunog ng pagkalabog tiningnan niya kung saan ito nanggaling. Ngunit nang pumasok ito sa isa sa mga kwarto nila ay walang tao doon at tanging bintana lamang na nakabukas, nakarinig. Ulit ito ng pagkalabog. Kaya umakyat ito sa itaas nang nakasalubong nito ang anak na si Andrea sa hagdanan. Sinabi nito na naglalakad habang tulog si Cindy. Kaya agad umakyat si Roger sa kwarto ni Andrea at kinuha si Cindy at binalik sa kwarto nito. Nagtataka naman si Andrea sa kinikilos ng kapatid na si Cindy dahil matagal nang hindi ganoon ang kapatid niya. Kinaumagahan ay paalis na patungo sa trabaho si Roger nang paglabas nito ay nagulat ito nang makita ang isang patay na ibon sa gilid ng tahanan. Habang nagpaalam naman si Caroline sa mga anak niya na papunta na sa paaralan, umakyat ito sa taas at nakita si April na may kausap sa kwarto nito. Nang makita niya na wala namang ibang tao doon ay nilapitan niya ito at tinanong kung sino ang kausap. Sinabi ni April na kausapin niya ang bagong kaibigan na si Rory. Pinakita ni April kung paano niya makikita si Rory sa pagtitig sa salamin ng isang laruan. Habang nakatingin si Caroline sa salamin ng laruan ay ginulat siya ng anak na si April. Naglaro ang mag-ina ng hide and clap. Nagtago na si April. Habang hinahanap si April sa pamamagitan ng pakikinig nito kung nasaan ang pagpalakpak ng anak niya, sa paghahanap ay nabunggo niya ang sarili sa may hagdanan. Nang may pumalakpak ulit ay sinundan niya ang tunog sa kwarto ni Andrea.
biglang nagbukas ang kabinet ni Andrea. Nakarinig ulit ng palakpak si Caroline at sinundan ang tunog patungo sa kabinet ni Andrea. Nagulat ito nang makarinig ng mga yapak ay nabigla ito at tinanggal ang tiring. Sa mata nakita niya na nasa likod niya si April at bukas ang kabinet ni Andrea. Habang natutulog si Christine ay may biglang humila sa paa nito na biglang nagising siya, nakita niya ang kapatid nito sa kabilang kama na natutulog kaya naman sumilip ito sa ilalim ng kama niya at nakita niya na nagbukas ang pinto nila. Nagising naman ang kapatid nito dahil sa iyak ng kapatid. Sinabi nito na may tao sa likod ng pinto nila kaya naman agad siyang bumangon at tiningnan ang likod ng pinto. Wala itong nakita at sinabi ni Christine na nakatayo ito sa likod ng kapatid. Biglang nagsara ang pinto nilang dalawa. Sumigaw si Christine at umiiyak. Narinig naman ito nila Roger at Caroline, kaya naman agad itong pinuntahan ng dalawa. Sinabi ni Christine ang nakita at narinig niya, sinabi nito na gusto ng demonyo na mamatay lahat ng pamilya niya. Niyakap siya ni na Roger at Caroline upang pakalmahin ito. Patuloy ang pagkakaroon ng mga pasa ni Caroline sa katawan. Isang gabi narinig niya ang mga bata na naglalaro pa ng kanyang tingnan isa-isa. Nagulat siya na lahat ng anak niya ay natutulog na ng mahimbing. Binuksan nito ang ilaw upang tingnan kung saan nanggaling ang narinig niya, nang biglang makarinig ito ng pagbagsak. Nakita niya na bumagsak lahat ng larawan ng kanyang mga anak na nakalagay sa gilid ng hagdanan. Bumaba ito upang tingnan kung may ibang tao sa kanilang tahanan. Nakarinig ito ng may pumalakpak kaya naman sinundan niya kung nasaan iyon nanggagaling. Nakita niya na biglang nagbukas ang pinto sa basement. Binuksan niya ang ilaw at sumilip. Paalis na ito nang biglang nagsara ang pinto sa harap niya na tamaan ang kanyang mukha at nahulog siya sa hagdan. Biglang may nagtapon ng bola na wala namang tao, kaya agad umakyat si Caroline. Sumisigaw ito ng tuhulong, nakarinig siya ng may tumatawa, kaya sinindihan niya ang posporo. Biglang may pumalakpak sa likuran niya. Kinakalabog nito ang pinto, ngunit walang nakarinig sa kanya. Nagising ulit si Andrea sa kalabog na narinig niya. Nakita niya si Cindy na naglalakad habang tulog na naman, kaya kinuha niya ito at hiniga sa kama. Nakarinig ulit ito ng tunog na nanggagaling sa kabinet. Nang tingnan niya ito, nagising si Cindy. Binuksan ni Andrea ang kabinet niya at wala itong nakita. Nagulat si Cindy sa nakita niya. Nang lumingon pa itaas si Andrea ay nakakita ito ng isang multo na umatake sa kanya. Napahiga si Andrea. Saktong kakauwi lang ni Roger galing trabaho nang marinig ang sigaw sa loob ng bahay nila. Binuksan niya ang pinto sa basement at nakita ang asawa na si Caroline. Umakyat agad sila nang marinig si Andrea na sigaw. Nagising ang lahat dahil sa nangyari. Nagpunta sina Ed at Lorraine sa isang university upang magturo tungkol sa pagsasapi ng mga masasamang espiritu at sa exorcism. Saktong naroon si Caroline, nakikinig sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng lecture ay tinulungan siya ni Drew na makausap ang dalawa tungkol sa nangyayari sa kanila ng pamilya niya. Nagpunta ang mag-asawa sa tahanan nila Roger at Caroline. Kinuwento nila kila Ed ang nangyayari sa tahanan nila. Sinabi naman nila na may senyales na ang nanggagambala sa kanila ay demonyo. Nagsimula nang mag-record si Ed habang kinukwento ng mag-asawa ang nangyari sa tahanan nila. Kinausap naman ni Lorraine si April na nakakakita kay Rory. Pinakita ni April ang laruan kung saan niya nakikita si Rory. Tumingin lamang si Lorraine sa salamin at nakita si Rory na nakatayo sa likod ng pintuang salamin. Kinausap ni na Ed at Lorraine ang mag-asawa. Sinabi na may masamang espiritu ang nakadikit sa pamilya nila, lalo na sa mga anak nila na kahit umalis pa sila ay masusundan sila nito. Nakauwi na ang mag-asawa at nag-iimbestiga patungkol sa kaso ng pamilya ni Caroline. Napansin ni Ed na hindi narinig sa record ang boses ni Caroline habang nagkukwento ito. Nahanap naman ni Lorraine ang dating may-ari sa bahay. Pinaliwanag niya na si Bathsheba na pinatay ang sarili niya sa pamamagitan ng pagbigti at binenta ang kaluluwa kay Satanas, na kung sino man ang kumuha sa lupa niya ay mamalasin. Namatay ito sa oras ng 3:07 ng madaling araw. Biglang nag-play ang record ni Ed at nakarinig sila ng hindi maipaliwanag na tunog at mga sigaw ng isang babae sa saktong oras na 3:07 ng madaling araw. Kinaumagahan ay nagpunta na sina Drew at ang mag-asawa na Warren sa tahanan nila Caroline, kasama si Brad na isang pulis sa lugar na iyon. Nagsimula na silang maglagay ng mga kamera sa bawat kwarto na tuwing bababa ang temperatura, ay automatic itong kukuha ng larawan ng. Mahawakan naman ni Lorraine ang kamay ni Caroline. Habang naglalagay ito ng larawan, ay nakita nito ang isa sa mga alaala ni Caroline noong nasa beach sila. Habang nagbabantay ang tatlo ay nakarinig sila ng tunog. Nakita nila na biglang nagbukas ang pinto sa basement at nang pumasok sila doon,
Wala silang nahanap o walang nagparamdam sa kanila, kaya umakyat na sila sa taas at biglang nagsara ang pinto. Nakuhanan ito ni Brad sa kamera na hawak niya. Nakuha ng mga sinampay si Lorraine, may nakita itong multo sa taas ng bahay sa kwarto ni Caroline. Natutulog si Caroline nang bigla itong magising at nang biglang sapian ito ni Bathsheba. Agad hinanap ni Lorraine si Caroline nang makita niya ito, kakalabas lang nito sa banyo at sinabi nito kay Lorraine na ayos lamang siya. Kinagabihan ay may nakita o narinig si Brad, kaya agad niya itong hiananap sa labas ng bahay. Pagpasok niya nakita nito ang isang babae sa may labahan ng bahay, sinundan niya ito at nagulat. Tinawag niya si Ed at Lorraine. Hinanap naman nila ang nakita ni Brad. Nang makita nila si Cindy nang dumaan ito sa mga kamera, ay agad kumuha ng larawan, pumasok ito sa kwarto at biglang nagsara ang pinto. Sinubukang buksan iyon nila Ed at Roger. Habang may naririnig naman na ibang kasama ni Cindy si Drew, lumapit si Lorraine at narinig din ang boses ng isang batang babae. Nang buksan nila ang pinto ay wala na si Cindy sa kwarto. Hinanap nila ito gamit ang UV light, nakita nila ang mga yapak ni Cindy papunta sa kabinet at nang tingnan ni Ed yun ay nakita niya si Cindy na nasa likod ng pader. Kinuha niya si Cindy at binalik sa pagtulog. Sinabi naman ni April kay Lorraine na doon nagtatago si Rory tuwing ito ay natatakot. Pinasok ni Lorraine ang masikip na pader, sa paghahanap nito ay nakita nito ang mga laruan. Ang isang tali, hinila ito ni Lorraine at nakita ang ginamit na tali sa pagbitay ni Bathsheba sa sarili niya. Nahulog si Lorraine sa pinakababa ng bahay, hinanap naman siya ni Eddie. Nang makatayo si Lorraine ay binuksan niya ang laruan ni Rory at nakita ang isang babae sa gilid nito na naiyak. Paglingon ni Lorraine ay nasa harap na niya ang babae. Bigla itong nawala sa mata ni Lorraine. Nang paalis na si Lorraine sa kinaupuan nito, ay may bumagsak na katawan ng isang babae. Dahan-dahan itong humarap kay Lorraine, tumakbo. Si Lorraine palayo nang sumabit ang kwintas niya sa isang kahoy. Tinanggal ito ni Lorraine at tumakbo hanggang sa makalabas siya. Pinaliwanag niya kay Ed na sinasapian ng demonyo si Caroline. Habang sila'y nag-uusap, bumagsak lahat ang krus na nasa bahay nila at biglang nagsitaasan ang buhok ni Nancy. Bigla itong tumama sa kung saan-saan. Agad naman siyang pilit kunin ng ama at ni Eddie. Kumuha ng gunting si Lorraine at pinutol ang buhok ni Nancy. Kinaumagahan ay umalis si Roger, kasama ang 5 niyang anak na babae, patungo sa isang motel. Pumunta sa isang pari sina Lorraine at Ed upang tulungan sila. Sa bahay naman nila Lorraine ay naiwan mag-isa ang nakahiga na si Judy kasama ang lola. Nagising ito isang gabi dahil sa may humila sa paa niya. Lumabas ito ng kwarto upang hanapin ang mga magulang at ang lola niya. Nagtago ito sa isa sa mga kwarto sa bahay nila. Habang may kumakalabog sa labas ng pinto, nang mawala ito ay nakita ni Judy si Annabelle nakaupo sa rocking chair. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit nakasara ito. Narinig siya ng kanyang lola at hindi rin ito mabuksan ang pinto. Saktong dumating si Ed, pagbukas nito ng pinto ay lumilipad ang rocking chair papunta sa anak niya at agad kinuha ni Ed si Judy bago pa man tumama ang rocking chair sa anak nito. Tiningnan naman ni Ed kung nasa case pa si Annabelle at nandun pa ito nang tingnan niya. Pagpunta naman ni Roger sa motel, sinabi ni Andrea na kinuha ni Caroline ang anak nila na sina Christine at April. Tinawagan ni Roger si Ed at agad bumalik sila sa bahay nila kasama si Drew. Pagpunta doon ay kasama nila si Brad na binaril ang pinto ng bahay nila. Narinig nila ang mga sigaw na nanggagaling sa basement. Nakita nila na papatayin ng nasapian na si Caroline si Christine. Pinipigilan ito ni Roger at Drew. Pagdating nila Ed, agad nilang binuhat si Caroline papunta sa pari para sa exorcism, habang kinuha ni Drew si Christine at sinakay sa coach nito. Napansin ni Lorraine na hindi pinapalabas ng bahay ang katawan ni Caroline. Ikamamatay niya ito. Biglang may humihila na puwersa kay Caroline pabalik sa basement. Sinundan nila si Caroline sa basement at saka kinuha. Sa lakas nito ay napatalsik niya si Roger. Habang sinasakal si Ed, nang kunin naman ito ni Brad, kinagat niya ang mukha ni Brad. Tinali nila si Caroline sa upuan, taklob nito ang kumot na puti sa mukha. Kailangan ni Ed ay perform ang exorcism upang iligtas si Caroline. Agad kinuha ni Lorraine ang mga gamit ni Ed para sa exorcism. Habang hinahanap ni Drew si April sa buong bahay, isinasagawa naman ito ang exorcism. Nabasag ang holy water nito at maraming uwak ang nagsidatingan. Pinalibutan ang buong bahay. Nakita ito ni Drew at kinagulat niya ito. Ipinagpatuloy ni Ed ang pagpapaalis sa masamang espiritu kay Caroline. Nagsuka ito ng dugo. Nahanap na ni Drew si April na nasa ilalim ng kusina nila. Binungkal niya ang kahoy upang kunin si April. Umangat naman ang upuan ni Caroline pabaliktad. Inutusan ni Ed na ibaba si Caroline.
Nang ibaba na ito ay muntik nang mabagsakan si Ed ng kabinet, ipinagpatuloy ni Ed ang ginagawa niya habang natawa si Caroline. Muntik na mabaril si Ed nang iligtas siya ni Brad. Nang mahunt na ni Drew si April ay sinigaw nito na nahunt na niya ang bata. Narinig iyon ni Caroline at kinuha ang gunting at pumunta kay April. Sinundan siya ni Ed at Roger habang umakyat si Rain sa itaas ng kusina. Nakita na ni Caroline si April at hinawakan na niya ito. Nang papatayin na niya ito ay tinawag siya ni Ed sa katauhan niya na Bathsheba. Lumingon ito kay Ed, inutusan ito ni Ed na lubayan na ang katawan ni Caroline ang pamilya nito, sinubukan namang ipaalala ni Lorraine sa kanya ang alaala niya noong nasa beach pa sila. Naalala iyon ni Caroline. Nabitawan niya si April na lumapit sa ama. Naging maayos na ang lahat pagkatapos ng nangyari. Nakalabas na ng tahanan nila si Caroline at nawala na ang mga pasa nito sa katawan at nakapiling muli ang pamilya niya. Binalik ni April ang kwintas ni Lorraine, nakita niya habang nasa ilalim siya ng bahay nila. Umuwi na sila Lorraine at Ed sa bahay nila. Nilagay naman ni Ed ang laruan ni Rory sa mga koleksyon nito. Dito na nagtatapos ang pelikulang recap movie. Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.